Nakatakda ang pelikula noong 1989 at nagsisimula ito sa isang commercial jet ng Amerika na nasa himpapawid. Ang mga piloto ay nag-uusap nang biglang ang jet ay nahagip mula sa itaas ng isa pang jet na tinatawag na DC-10, naging sanhi ito ng pagkawala ng kontrol ng pangunahing piloto sa eroplano kaya nagresulta sa pagbulusok nito. Sa paglipas ng oras, ang unang opisyal ay lumabas upang suriin ang mga makina ngunit siya ay kinilabutan nang malaman niya na ang bawat pasahero ay patay na at ang kanilang mga katawan ay nasunog. Nagmamadali siyang pumunta sa cockpit upang ihatid ang impormasyon sa kanyang kasama. Sa parehong oras ay may makikita tayong kakaibang kagamitan sa sahig ng eroplano, at sa sumunod na segundo, ang buong jet ay sumabog at bumagsak. Pagkatapos ang eksena ay pinutol sa investigador ng National Transportation Safety Board na si Bill Smith at sa kanyang mga kasamahan na naghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa pagbagsak ng eroplano. Doon ay nakilala ng mga investigador ang isang theoretical physicist na nagngangalang Dr. Arnold Mayer, na gusto din na malaman kung anong nangyari bakit bumagsak ang eroplano at kahit papaano ay naniniwala siya na maaaring may supernatural na nangyari. Samantala, ibinigay kay Bill ang voice recorder sa cockpit na magagamit niya upang makuha ang mga pag-uusap ng piloto habang sila ay nasa ere. Pagkatapos, siya at ang iba pang mga investigador ay umalis upang makipagkita sa opisyal ng air traffic controller na si Jans. Pagkatapos ng kaunting pagtatanong, isiniwalat ni Jans na siya at ang tatlong iba pa ay inaasikaso ang 40 flight at sila ay pagod na sa oras ng aksidente. Gayunpaman, may nangyaring kakaiba dahil nang inalis niya ang kanyang paningin ng isang segundo mula sa control screen, nakita niya ang DC-10 na biglang lumitaw mula sa kung saan. Sinabi ni Jans na sinabihan niya ang mga piloto na lumiko, ngunit sa oras na iyon ay bigla nang nangyari ang sakuna, pagkasabi nito ay nagsimula siyang umiyak kaya iniwan na siya ni Bill at ng iba pa. Makalipas ang ilang sandali, tumungo si Bill sa garahe ng paliparan, kung saan inilagay ang lahat ng natitirang bahagi ng eroplano. Doon ay napansin niya ang mga ahente na namimigay ng kape kasama ang isang napakagandang babae na nagngangalang Louise Baltimore. Tinawag niya ito at humingi ng isang tasa ng kape ngunit misteryosong tumakbo ito pagkatapos siyang makita, binaliwala ni Bill ang kakaibang pangyayari at umupo na lang upang makinig sa mga recording sa cockpit. Ilang sandali pa, sa wakas ay dinalhan siya ni Louise ng kape pati na rin ang iba pa, mukhang nagustuhan nila ang isa't isa. Pagkaalis niya ay may napansin si Bill na kakaiba habang nakikinig sa audio, narinig niya ang unang opisyal na sumigaw na ang mga pasahero ay patay na at nasunog bago pa bumagsak ang eroplano. Gayunpaman, ang pagsisiyasat ay nagpapakita na walang nakitang ebidensya na nasunog ang mga katawan bago ang pagbagsak. Nalilito ang lahat ng mga investigador at napagpasyahan nila na maaaring sinabi yun ng unang opisyal dahil sa takot at pagkabigla. Pagkatapos nito ay pumasok si Bill sa gymnasium kung saan sinusuri ang mga bangkay at ang kanilang mga personal na gamit. Ang lead examiner ay ipinakita kay Bill ang isang digital na relo na umaandar na pabalik ang oras. Bilang karagdagan, ang taga-suri ay naglabas ng dalawang iba pang mga relo na pabalik din na higit pang nakadagdag sa pagkalito nila dahil ang tatlong ito ay hindi nasira sa aksidente. Nang maglaon ay makikita si Bill na sumasagot sa mga tanong ng mga reporter sa isang press conference, si Dr. Arnold ay lumitaw rin at pinipilit siyang tanungin kung ang koponan ay nakakita ng anumang hindi pangkaraniwang pangyayari mula sa lugar ng pinangyarihan. Gayunpaman, hindi sinagot ni Bill ang tanong at sinabi na ito ay kumpidensyal na impormasyon. Pagkatapos ng press conference, nagpasya siyang pumunta sa kanyang hotel at sa daan, nakasalubong niya si Louise. Inanyayahan niya si Louise na uminom ng isang tasa ng kape. Ngunit sa halip ay iminungkahi nito na lumabas sila para sa hapunan. Naputol ang eksena at ang dalawa ay napunta sa kama. Matapos makatulog si Bill, pumasok si Louise sa banyo at tinawagan ang room service para kanselahin ang paggising kay Bill ng 6:30 AM kinabukasan. Kinaumagahan ay nadismaya si Bill dahil hindi siya ginising ng empleyado ng hotel. Sinabi ni Louise na maaaring ito ay kapalaran at sa ilang kadahilanan ay sinusubukan niyang kumbinsihin ito na huwag pumasok sa trabaho. Gayunpaman, sinabi ni Bill na ang pagsisiyasat ay napakahalaga. Pagkatapos ay umalis siya sa silid upang bumalik lamang pagkalipas ng ilang minuto matapos maalala na may naiwan siya. Ngunit siya ay nagulat dahil hindi niya mahanap si Louise kahit saan at ipinapalagay na siya ay tumakas. Kinahapunan habang nasa isang pagpupulong, tinawagan ni Bill ang ahensya ng tiket at hiniling na makausap si Louise. Gayunpaman, hindi nila mahanap ang pangalan ng babae sa alinman sa mga record nila. Dahil dito ay naniniwala siya na nagsisinungaling ang babae tungkol sa kanyang pagkakakilanlan.
Kinagabihan, si Bill ay nasa garahe pa din kahit nasarado na ito at tinitingnan ng lahat ng mga bagay sa eroplano. Sa oras na yun ay bigla siyang nakarinig ng beep at pagkatapos ay nakakita siya ng kumikislap na pulang ilaw sa ilalim ng ilang mga sirang kagamitan. Sa karagdagang pagsisiyasat, ipinahayag na ang tunog ay nagmumula sa kakaibang aparato na ipinakita sa simula noong unang bumagsak ang eroplano. Kinalikot ni Bill ang kakaibang aparato nang bigla siyang makuryente at bumagsak sa sahig na hindi makagalaw. Pagkatapos nito ay tumakbo papunta sa kanya ang tatlong babaeng nakasuot ng mga damit na pangmilitar. Kabilang sa kanila ay si Luis, na ngayon ay may ganap na kakaibang hitsura kumpara sa dati. Bilang karagdagan, kumikilos at nagsasalita siya na para bang ngayon lang niya nakita si Bill. Pagkatapos ay ipinahayag ng isa sa mga kababaihan na ang aparato ay tinatawag na isang stunner, malalaman din natin na dumating sila upang kunin ito. Nagbigay ng babala si Luis kay Bill na huwag nang ipagpatuloy ang investigasyon, kung hindi ay magkakaroon ng mapangwasak na pangyayari sa panahon. Pagkatapos ang mga babae ay umalis at pumasok sa isang asul na liwanag at nawala. Maya-maya ay tumayo si Bill at napansin ng nasa kamay niya na isang bahagi ng stunner na hindi nakuha ni Luis. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa makabagong panahon at isiniwalat na si Luis ay mga time traveler mula sa 1,000 taon sa hinaharap. Dito ang polusyon ay ginawang baog ang mga tao at ang sangkatauhan ay nasa bingit ng kamatayan. Kaya naman, ang isang pangkat ng mga siyentipiko ay nagpadala ng mga kababaihan sa mundo upang dukutin ang mga taong may kakayahan na magparami. Ang mga pagbagsak ng eroplano ay bahagi ng planong ito at ang mga dinukot ay pinananatili na walang malay hanggang sa may padala sila sa malayong hinaharap upang muling magpadami. Sa pagbabalik ng pangkat ng mga babaeng time traveler, ipakikilala sa atin ang personal na robot ni Luis na si Sherman. Sinabi niya sa kanya na tinatawag sila ng kanilang boss kaya pumunta sila sa control room para salubungin siya. Doon ay sinabi ng kanilang boss kay Luis na dahil kinausap niya si Bill ay naging sanhi ito ng pagbabago sa nakaraan at nagdulot ito ng timequake na katulad ng lindol. Galit na tinanong ni Luis ang kanyang boss kung dapat ba niyang patayin si Bill gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay sinabihan siya ng isa pa sa kanyang mga kasamahan na magreresulta ito sa isang malaking sakuna sa oras na ikamamatay ng lahat. Dahil dito ay kumalma si Luis at hindi nagtagal ay pinanood nila si Bill sa isang screen habang siya ay bumabangon. Sa oras na yun ay isinisigaw niya ang pangalan ni Luis dahilan para matigilan siya dahil naniniwala siya ngayon pa lang niya nakilala si Bill. Tinanong niya si Sherman kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan, ipinaliwanag ng huli na sa panahon ni Bill ay nakilala na siya nito. Gayunpaman, sa panahon ni Luis ay nakilala niya ito sa kauna-unahang pagkakataon sa garahe kung saan siya nagpunta para kunin ang stunner. Pagkatapos ay sinuri ni Sherman ang kanyang katawan para sa isa pang misyon sa taong 1963. Doon ay sinabi niya na si Luis ay hindi masyadong nakalanghap ng sigarilyo noong taong 1969. Ipinahihiwatid nito na ang hangin sa hinaharap ay naging napakarumi na sa tuwing sila ay naglalakbay pabalik sa nakaraan, humihit-hit sila ng sigarilyo upang umangkop sila sa sarili nilang panahon. Pagkatapos ay inihanda siya ni Sherman para sa paglalakbay sa oras at pinasuot siya ng uniforme ng air hostess. Kasunod nito ay ipinakita sa atin ang isang panayam ni Dr. Arnold Mayer kung saan tinatalakay niya ang posibilidad ng mga pagbisita mula sa mga time traveler. Ipinaliwanag niya na mas gusto ng mga time traveler na hindi makita ng mga tao, o nakikipag-ugnayan lamang sila sa mga taong hindi na muling makikita ng iba tulad ng sa eroplano na hindi maiiwasan ang pagbagsak nito. Tinapos niya ang kanyang panayam sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga manlalakbay sa oras ay totoo, kakaunti lang ang impormasyon natin tungkol sa kanila. Sa ibang lugar, si Luis at ang iba pa ay pumasok sa time machine at naglakbay pabalik sa taong 1963 kung saan sila lumitaw sa isang eroplano. Ginamit nila ang mga stunners para dahan-dahan na patulugin ang ibang air hostess at ang mga pasahero. Habang ginagawa nila ito, sinubukan ng isang lalaki na i-hijack ang eroplano na nagresulta sa pagbaril sa isang time traveler. Ito ang dahilan kaya nalaglag nito ang stunner na natagpuan ng isang lalaki. Pagkatapos ay ginamit ni Luis ang sarili niyang stunner para patayin ang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinubukan ng lalaki na sabihin sa kanya ang tungkol sa napulot niya din noon na stunner, ngunit pinatulog siya ni Luis bago pa siya makapagsalita ng anuman. Pagkatapos, ang buong likod na kalahati ng eroplano ay dumaan sa time machine patungo sa hinaharap. Lumalabas na ang eroplano noong 1963 ay bumagsak. Kaya ang mga koponan mula sa hinaharap ay ipinadala sa nakaraan upang dukutin ang mga taong mamamatay dahil sa epekto ng pagbagsak.
Sa ganitong paraan ay walang mga buhay na mawawala dahil ang mga taong malapit ng mamatay sa pagbagsak ng eroplano ay ang dinadala nila sa hinaharap. Pagkatapos ay sinamahan ng buong koponan ang mga pasahero palabas ng eroplano at saka sila pinalitan ng mga clone na patay na. Ipinapaliwanag nito ang komento ng unang opisyal sa mga katawan na sinunog bago ang pagbagsak dahil ang mga manlalakbay ay nauna nang sinunog ang mga kamukha nilang clone bilang paghahanda sa pagbagsak. Pagkatapos nito ay ibinunyag ng boss na ang lalaki na nang hijack ng eroplano ay babarilin ng cockpit na magreresulta ng isang pagbagsak, kaya naman inutusan niya ang mga babae na taniman ng bomba ang cockpit upang hindi mabago ang nakaraan na makakapigil din sa anumang mga sakuna. Matapos ilagay ang bomba sa loob ng cockpit, lumabas na ang koponan sa eroplano. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng sugatang manlalakbay na nawala ang kanyang stunner sa eroplano, kaya nagpasya si Luis na magmadaling bumalik sa eroplano at hanapin ito. Gayunpaman, ang bomba sa cockpit ay nagsimula ng mag-countdown kaya napilitan siyang lumabas. Sa susunod na eksena, makikita natin si Luis sa isang pagpupulong ng konseho kasama ang mga tao sa loob ng malalaking tubo na tumutulong sa kanila na mabuhay dahil sa malupit na mga kondisyon ng hinaharap. Sinabi ng konseho na ang unang stunner na nawala niya noong 1969 ay napunta kay Bill Smith at ang pangalawa na nawala niya noong 1963 ay mauuwi sa mga kamay ni Dr. Arnold Meyer. Kung malalaman niya kung ano ang magagawa nito, maaari ring malaman niya kung paano ito gumagana at posibleng maibunyag ang katotohanan tungkol sa mga manlalakbay sa oras. Kaya naman nagpasya silang ipagsapalaran ng isa pang misyon sa taong 1969 kung saan makikilala niya si Bill isang araw bago niya makuha ang stunner upang pigilan siyang mahanap ito sa garahe. Ang eksena ay pinutol sa nakaraan kung saan nakita ni Bill si Luis sa unang pagkakataon habang humiling ito sa kanya ng isang tasa ng kape. Ang pelikula ay pinapalabas pa rin ang eksena tulad ng dati at ipinapaliwanag nito kung bakit sinusubukan ni Luis na kumbinsihin si Bill na huwag nang pumasok sa trabaho. Bago sila pumunta sa hotel, si Luis ay gumagawa ng mga normal na aktibidad na kakaiba para sa kanya tulad ng pagmamaneho ng kotse at pagkain ng salad dahil sa kanyang panahon ay hindi posible ang mga bagay na ito. Kinabukasan pagkatapos umalis ni Bill sa silid para magtrabaho, tinawag na si Luis upang bumalik sa hinaharap at bilang resulta ay hindi na siya mahanap ni Bill sa silid nang bumalik siya. Ilang sandali pagkatapos niyang bumalik, nakaranas sila ng isa pang timequake ngunit ito ay mas matindi. Pagkatapos ay pinagmasdan ni Luis at ng boss si Bill at napagtanto na sa halip na imbestigahan ang pagbagsak, hinahanap niya si Luis at ang mga sagot sa likod ng kanyang hindi pangkaraniwang karanasan sa garahe. Pagkatapos ay sinabi ni Luis na malamang na makikipagkita si Bill kay Dr. Arnold Meyer at tatalakayin ng tungkol sa kanya at sa stunner. Sa kalaunan ay binisita ni Bill si Arnold at nalaman na ang stunner na nawala noong 1963 ay nakuha ni Arnold na naging dahilan upang siyasatin niya kung ano ang sanhi ng pagbagsak. Ipinakita sa kanya ni Arnold ang stunner habang ipinapakita rin ni Bill ang bahagi ng stunner na nakita niya sa garahe. Lingid sa kaalaman nilang dalawa, si Bill pala ang may hawak ng stunner initiator. Pagkatapos ay nabunyag na si Bill ay isa rin sa mga pasaherong sumakay sa 1963 na eroplano at siya lamang ang nakaligtas. Sa katunayan, siya ang parehong batang lalaki na nakakita sa stunner at pinatulog ni Luis bago pa siya makapagsalita. Samantala, dahil nag-aalala na maaari silang magdulot ng malaking problema, nagpasya si Luis na bisitahin sina Bill at Dr. Arnold. Di nagtagal, siya ay nagpakita mula sa hinaharap at inihayag ang kanyang misyon sa kanila na umaasa na ang dalawa ay kusang itatago ang sekreto. Habang sila ay nag-uusap, hindi sinasadyang napatay ni Arnold ang kanyang sarili habang inaayos ang stunner sa tulong ng initiator na nakuha ni Bill. Ngayon, dahil kailangan si Arnold para sa pagbuo ng gate technology na ginagawang posible ang paglalakbay sa oras, ang kanyang kamatayan ay nagreresulta sa isang problema sa oras na sisira sa buong sibilisasyon sa hinaharap. Dahil sa takot, si Luis ay nagmamadaling pumunta sa time gate upang makarating sa hinaharap gayunpaman, si Bill na sa wakas ay natagpuan na ang pag-ibig ng kanyang buhay ay nagpasya na sundan siya sa gate na may layunin na hindi na umalis sa kanyang tabi. Ang dalawa ay tumalon sa portal at nalaman na sa hinaharap, ang lahat ay magtatapos na dahil sa isang walang katapusan at matinding lindol na hindi natatapos. Ngayon, ang tanging paraan upang iligtas ang sangkatauhan ay ipadala ang lahat ng mga tao na nakolekta mula sa mga eroplano patungo sa malayong hinaharap upang muling magpadami bago ang mawasak ng permanente ang time machine. Kaya naman dahan-dahan na pinaandar ng boss ang time machine matapos niyang gisingin ang mga taong pinanatiling walang malay, pagkatapos ay inutusan niya silang pumunta kaagad sa portal ng oras.
Matapos makapasok ang lahat sa portal, naghahanda na rin si Bill na pumasok dito ngunit siya ay huminto nang sabihin ni Luis na kailangan niyang manatili. Gayunpaman, kinumbinsi siya ni Sherman na pumasok at magsimula ng bagong buhay kasama si Bill. Pagkatapos ay ipinahayag na si Luis ay buntis sa anak ni Bill kaya't ang dalawa ay sabay na humakbang papunta sa gate at nawala habang nilalamon ng mga pagsabog si Sherman, ang boss, at lahat ng miyembro ng konseho. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!